Napakatalino ng Hinebra sa trade kay Ahan Misi. Nautakan na naman ng PBA, tara kwentuhan. Sa mga nagdaang buwan, bumaba ang playing time ni Maverick Ahan Misi sa Hinebra, kaya nag-request ito ng trade kay Boss Al Francis Chua na agad namang pinaboran ng Big Boss. Na-trade si Maverick sa Terra Firma Jeep ngayong araw, kapalit lamang ang dalawang future first round picks ng Terra Firma. Sa unang tingin, mukhang lugi pa ang Hinebra dahil give up nila si Ahan Misi nang walang player na kapalit kaagad. Lalo na yung Maverick Ahan Misi, all-star caliber player noon sa Converge. Sadyang hindi lang fit sa sistema ni Coach Tim kaya naging role player. Kung titignan, panalo ang Terra Firma sa trade, di ba? Pero, intindihan natin mga idol ha, madedehado ba ang isang super team sa trade nila sa farm team sa PBA? Tingin nyo, magpapatalo sila sa especially yung Hinebra? Ang totoo niyan, napakatalino ng Hinebra dito. Ang kapalit na kukunin ay dalawang future first round picks ng Terra Firma. Ibig sabihin, mga top picks sa upcoming draft mga idol. Either 1, 2, or 3 dahil sa standings ng Terra Firma. Sabihin natin na 1 to 2 to 3 years from now, uuwi at magpapadraft na ang mga bigating international imports natin. Kagaya nila Dwight Ramos, Ferdy Ravena, Renza Bando, Carl Tamayo, SJ Belangel, or even si Quentin Milora Brown at si AJ Edu. Basically, binitawan ng Hinebra si Ahan Misi na hindi naman nila ginagamit para makuha yung mga Pinoy imports na ito sa future dahil sa kanila mapupunta ang draft rights ng Terra Firma. Mga batang player at mga future ng Philippine basketball kapalit ang isang lumalaos na si Maverick Ahan Misi. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung sino ang lugi sa Hinebra at Terra Firma. Napakatalino, hindi ba? Ang tanong ko lang dito, ba't ito pinayagan ng PBA samantalang yung trade ng independent team na Converge para kay Dave Ildefonso, nireject nila? Anong sense nito mga idol? Join the conversation. Magkomento lamang sa ibaba.